Alyssa Valdez, sobrang hinahangaan ng kapitan ng USA sa FIVB Men's Volleyball Championship nang nanood, nilapitan niya mismo si Alyssa. At may komento ito kay Ali, ano ito alamin mamaya. Valdez kinilig sa player, OMG, samantalang players ng national team ng Tunisia kinalabutan sa galing ng dalawang players na ito. Ano kayang komento nila? Maya-maya ay ating sasabihin. FIVB World Ranking ng Alas Pilipinas bumagsak pagkatapos matalo kontra sa Tunisia. Anong rank na sila ngayon at anong rank na din ng Tunisia ating ibibigay? Japan National Team, talaga bang nagsising dito ginanap ang FIVB World Championship sa Pilipinas dahil natalo sila in 3 straight sets kontra nga sa medyo mababang ranking sa kanila? Ating pag-uusapan yan. Main reason bakit nga ba wala si Rotter sa mismong lineup ng FIVB isiniwalat na. Ano kaya ito? Bakit? Schedule ng laban ng FIVB Men's World Championship bukas September 14, 2025 ay ating ibibigay ngayon kaya tapusin ang video. At hindi lang yan, mga result ngayong araw simula umaga hanggang afternoon ay atin rin ibibigay kaya tapusin nyo ang video dahil may mga latest update pa akong sorpresang ibibigay. Kaya bago ang lahat guys, nakikiusap po ako, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit notification bell para lagi po kayong updated sa kimabanggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo. Phenom Alyssa Valdez, sobrang hinahangaan ng kapitan ng USA National Team na si Mika Christensen. Grabe din talaga ang paghanga niya kay Valdez, lalong-lalo pa sinabi niya pa sa interview na talaga namang maraming humahanga sa galing, pagiging professional at pagpapakilala bilang unang nagpasikat ng volleyball dito sa Pilipinas. Bakit kaya alam ito ni Mika? At syempre kitang-kita kahit noon pa ang suporta ni Valdez sa kanya dahil noon pa ay talagang nakikita natin na nag-uusap ito at syempre talaga namang nagpapapicture pa si Phenom dito. Halata rin idol na idol niya rin itong si Mika. At dahil dito kinilig itong si Valdez nang lapitan siya mismo ng kapitan setter ng USA dahil panalo rin ang USA ngayong araw. Kaya congratulations at syempre ibibigay natin ang ibang result ngayong araw simula umaga hanggang hapon. Narito po ang mga teams na nanalo at natalo. Sa laban ng USA versus Colombia, kaninang umaga 10 AM nanalo po ang USA sa loob ng 3 straight sets. Canada versus Libya, nanalo ang Canada in 4 sets. Cuba at Portugal naman nanalo nga ang Portugal in 4 sets at Japan ay natalo in 3 straight sets ng Turkey. Grabe din ito sa Japan na marami talagang nanood na Pinoy fans. Nagsisi nga ba ang Japan na dito maglaro sa Pilipinas? Ang FIVB? Well, hindi kasi basta-basta ang FIVB, lalong-lalo pa talagang world champion ang naglalaro dito at mas mataas pa ito kaysa sa VNL. Ganun ba pa man ay talagang minalas nga ba talaga ang Japan dito sa Pilipinas dahil natalo sila ng medyo mababang rank sa FIVB World Ranking na Turkey? Grabe, kaya naman syempre medyo nalungkot din ang players ng Japan, ngunit hindi daw sila nagsisisi na dito maglaro dahil gusto rin talaga nila maglaro dito. Sadyang kinulang lang talaga at natalo sila. Samantalang ano nga ba ang reason? Bakit nga ba talaga itong si Rotter hindi nakapaglaro dito sa FIVB World Ranking? Well, ang main reason nga ay federation. Hindi pa siya nakapagpapalit ng federation, kaya daw wala siya sa line-up. Bakit kaya siya nakapaglalaro sa ibang ABC tournament kung talagang hindi pa siya nakapagpapalit ng federation? Grabe daw ang higpit ng world champion management dahil dito. Kaya naman talagang marami ang nadismaya at maraming netizens ang napaisip bakit wala siya sa line-up. Yan po ang reason. Kaya guys, anong sa inyo? I-comment nyo na yun sa baba. Samantalang ito naman ang talaga namang game schedule na magaganap bukas September 14, 2025 sa MOA Arena at Araneta Coliseum magaganap. 10:30 AM Argentina versus Finland, 1:30 PM Iran versus Egypt, 2 PM naman Ukraine versus Belgium, 5:30 PM Serbia versus Czechia, 4 PM France versus Korea, 9 PM Brazil versus China at 9:30 PM Italy versus Algeria. Sa MOA Arena at Araneta ito, kaya naman abang-abang na at manood. Samantalang ang alas naman ang laro ay sa 16 pa at 18. Samantalang player ng
ng Tunisian Khaled Ben Slimane ay talagang nakapagsalita about nga dito kina Bagunas at Espejo. There are two players, number 15 and number 1, they are really good. Especially in attack or serve, they made the third set very hard. Grabe din talagang pinakita nilang performance, kaya posible nga bang kunin sila sa Africa bilang import? Well, malay natin guys. Kaya good luck and congrats na lang Bagunas at Espejo. Samantalang pag-usapan naman natin, Alas Pilipinas. Grabe ang ibinagsak sa FIVB World Ranking pagkatapos matalo sa bansang Tunisia. Narito po ang latest ranking sa kanila at ating ipapaliwanag. At kahit ranking din nitong Tunisia, ilang rank nga bang itinaas nila ating alamin. Philippines or Alas Pilipinas dati nasa rank number 82 pagkatapos matalo kontra sa Tunisia ay naging rank number 89 na. Samantalang ang Tunisia naman na dating rank number 43 ngayon ay tumaas, naging rank number 40 na. Grabe talaga yung talagang nabawas sa Alas Pilipinas, ngunit kunti rin naman itinaas ng Tunisia. Posible nga ba na umabot tayo sa rank 100 after this tournament, lalong lalo pa mas malakas at nasa mataas na rank ang sunod nilang mga kalaban na Egypt at Iran? Well, ating susubaybayan. At kahit na umabot pa sila sa 100, malaking tulong pa rin ito para sa players ng Alas Pilipinas dahil ang every ranking naman ay talaga namang nag-a-adjust kapag may laro, especially sa SEA Games and AVC. Pwede pang umangat ang kanilang ranking dahil nga dito sa experience na ito na hindi matatawaran ang pasasalamat ng ibang players dahil bihira itong mangyari. At kahit na ang ibang Southeast Asian game kagaya ng Thailand, Indonesia at Vietnam ay hindi naka-experience ng ganitong tournament, kaya naman syempre malaking tulong ito sa Alas Pilipinas bilang exposure. Kahit talo man sila, talagang expected naman dahil sa ranking nila. Ang gusto lang nila ay experience. Lalong lalo pa nagkakaroon din sila ng friendly match sa ibang malalakas na team o world champion sa ibang kontinente kagaya na lamang ng Romania, Portugal, South Korea na talaga namang alam naman nating malaking matutulong sa kanila para mag-improve lalo. Malay natin katakutan na sila sa SEA Games ng Vietnam, Indonesia at Thailand dahil nga sa experience na ito. Kaya kaabang-abang ang future ng men's volleyball natin. Sana naman next year naman ay ang female o women's volleyball naman dito ay ganapin. Doon pa man siguro kung talagang may laro o hindi kinabahan itong si Orjales ay talagang umabot sa 5th sets o nanalo kaya ang Alas. Dahil kung wala si Rutter, siya talaga ang aasahan na pwedeng pangtapat sa matatangkad at malalakas na mga players ng Tunisia. Kaya lang sayang talaga, naunahan siya ng kababawi na lamang Orjales sa susunod na laban. Samantalang maya-maya lamang ay magkakaroon ng laban ang Philippines na piling-piling players versus University of Alberta ng Canada. Kaya suportahan na lang natin. Hindi natin alam kung may live o wala. At least talagang na-update ko kayo. Kaya guys, hanggang dyan muna ang ating update for today. Maraming salamat.